para lang po mas malaman din namin, paano po ba yung proseso sa pagkansela ng pasaporte ni Zaldy? Pagtanggap niyo po niya ng direktiba from Sandigan Bayan, anong susunod na mangyayari? Ganito po, no? Pag kinansela na po ng DFA ang pasaporte, unang-una ini-inform namin ang Bureau of Immigration. At pangalawa, ini-inform po namin ng Interpol Office sa Pilipinas, which is nasa Philippine Center on Transnational Crime. Sila naman po, nire-report nila ito sa Interpol Headquarters, which will put the passport in its alert system in all international border controls sa lahat ng airports at border crossing points. At this limits yung movement po ng passport holder. So after this, ito pong pag-inform ng Interpol will be from DFA na. Sa inyo po yon? Kami po ang nag-inform sa BI at sa Interpol Philippines office. Sila naman po, Interpol Philippines, ang mag-i-inform sa Interpol International. At magkakaroon po ng alert yon sa sistema nila. Okay. So at least ngayon malinaw na. Galing sa Sandigan Bayan yung order na tanggap ng DFA. Kayo pong mag-i-inform sa BI for them to inform the Interpol kung ano yung mga susunod na aksyon. BI po at saka yung Interpol Philippines. Ayun po, under Interpol the Philippines. Center on Transnational Crime. Oo. Ayan, malinaw po ngayon yung proseso. Ma'am, in the past may nangyari po bang ganito? Gaano kabilis yung naging aksyon para mapauwi po ang isang individual pagka nakansela na po yung pasaporte? Depends po on the developments, yung dun sa tao, kung gagamit siya ng airport, at kung depende rin po dun sa instructions ng ating Philippine authorities. Because the DFA, we are ready to assist po as mandated by the President and Philippine authorities. But this needs coordination, lalong-lalo na with the DILG, PNP at DOJ. Okay po. Ma'am, yun po bang, halimbawa, yung pong ating BI and Interpol Philippines din po dito, pwede po ba tayo mag-request na magpapadala rin ng mga tao dun sa lugar kung nasan man si Zaldico para po sila po rin mismo ang hahanap bukod po sa international police na natimbrehan na rin po nila ngayon? Yung po sa kanila, yung mechanism nila through the Interpol mechanism, yung sa mga airport at international border crossing points ng mga bansa, no? Yung pag-coordinate po with other authorities, again, it depends anong instructions po sa atin o dun sa ibang ahensya. Dahil may kanya-kanyang mekanismo tayo for international cooperation. Ayun, kanya-kanyang mekanismo for international cooperation. So, ma'am, sa ating pong, di ba ho, sa international cooperation, merong reciprocity na kung tawagin, ano po? No, pag merong national, kagaya po natin, tapos alam natin, most likely sa ganitong bansa, wala tayong extradition treaty sa kanila. Tapos doon siya, cancel na yung passport ng Pilipino. Pwede ba tayong makiusap doon sa bansang yon, sa kanila pong DFA doon, sa inyong counterpart, na tulungan tayo kasi nandidiyan yan na hindi na mahirapan ng ating authorities na iyaan mapauwi dahil nga siya ay undocumented na? Meron naman pong mekanismo, no? First, yung police to police, and second is through bilaterally. Pwede po tayong mag-request, pero kailangan po may pinangahawakan tayo na legal basis. Opo. And in this case po, kay Mr. Zaldico, may legal basis. Opo. So we're working closely with our Philippine authorities for the next step. Opo, for the next step.